Bienvenido a las Pilipinas, Crisostomo Ibarra. Gracias muy nestas, Kapitán Tiago. Muy bien. 7 taon kang nawala sa Pilipinas. Alam kong sasabi ka sa putahe ng ating bayan. Halika, papakilala kita sa aking mga bisita. Ipakilala sa inyong lahat, si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan, at darating lamang niya galing sa pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ata ako. Hindi ka nagkakamali, ngunit hindi ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Sana hindi ka na lang nagsayang ng salapi kung yan lang din pala ang iyong pag-aaralan. Mga Ginoo, ipagpatawad niyo po ang aking pag-alis. Ngunit meron pa akong aasikasuhin. Nakita ninyo? Yan ang dulot ng pagpapaaral sa Europa kaya nagiging mapagmataas. Mag-iingat kayo. Ang nangyari sa inyong amay ay isang halimbawang hindi na dapat mauulit pa. Maaari niyo po ba sabihin ang kanyang naging kapalaran? Pinagbintangan ni Padre Damaso ang inyong ama na hindi ito nangungumpisal gayong alam naman niya ito. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinaratang filibustero at erehe. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nanghihina sa pagkakapiit at pag-iisip ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay ang kamatayan. Bayaran mo na kaka, yung sinasabi nilang aking ninakaw. Inang, pagbuksan mo ako ng pinto. Inang, pagbuksan mo ako. Silvio, ano nangyari sa'yo? Huwag kang matakot, Inang. Ngunit si Crispin ay naiwan sa kumbento. Diyos ko, salamat niligtas mo siya. Inang! Ako'y nanaginip. At ano nga panaginipan mo, anak? Sabihin mo, ako'y di makatulog. Ah! Crispin? Basilio? Nandito na si Ina. Uuwi na tayo. Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Nais ko po sanang humingi ng payo sa pagpapatuloy ng aking paaralan. Hindi maunawaan ito sa ngayon. Ngunit, sa susunod na salinlahi ay tiyak na maiintindihan nila ito. Sapagkat sila'y matatalino at malamang hindi mayahambing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Sundin mo ang payo ng mga nakatataas at pakita mo na ang iyong ginagawa ay ayon sa kanilang kagustuhan. Payo ko lamang sa iyo ay umuko muna sa ulo ng mga naghahari-harian. Sige po. Mauna na po ako, Mang Tasyo. Maraming salamat po. Kamusta na kaya ang labi ng iyong ama, si Sosto? At sa ang dagat ito napadpad? Insultuhin mo na ako, wag lang ang aking ama! Tama na yan, Crisostomo! Ako, mukhang may naapoy na naman ng ulat-lat ang iyong anak, nagsabi. Pakiusap daw ni Gutso. Gawin mo ang lahat upang gumaling lamang ang aking anak. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ay nakakapagod. Don Crisostomo, maaari po ba kayo sumama sa amin? Bakit? Anong ginawa ko? Ikaw ang tinutukoy ng pinuno sa pag-aalsa ng mga Guardia Civil. Wala akong kinalaman diyan. Ano ba? Bitawan niyo ako! Alam niyo ba ang sumalit lang ng buong tayong binibini dito sa bayan ng San Diego?
na nagtataglay ng kakaibang ganda at kapalitan. Ganyan ang gusto ko sa isang nilibig. Kapitan Tiago, siya nga po pala si Don Alfonso Linares del Espadana, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang umaga, Kapitan Tiago, at sa iyo rin nilibig. Nais ni Alfonso hindi ng kamay ni Manuel. Wala namang problema sa akin iyan. Basta taalagaan niya lamang ang aking anak. Ayoko, Amang. Si Crisostomo lamang ang aking mahal. Hihintayin ko siya kahit ano man mangyayari. Gising, Don Crisostomo. Elias, anong ginagawa mo dito? Tatakas po kita. Halina po kayo. Maria! Maria! Ano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Ikaw, kumusta na? Ayoko ikasal kay Alfonso, ngunit mapilit ang aking ama. Ikaw lang mahal ko, Crisostomo. Hindi kita hahayang ay kasal siya. Tapos ng gulo, ay babalikan kita. Babalikan kita. Tumakas si Elias at Ibarra patungo sa ilog gamit ang bangka. Nung masundan sila ng mga gwardyang sibil ay nakapagdesisyon si Elias na tumalon at agawin ang kanilang mga atensyon. Nagpaputok ang mga gwardyang sibil at nang lumitaw ang kulay ng dugo sa tubig ay nilisan ng mga ito ang ilog. Sa kanilang paniniwala na patay na si Ibarra. Totoo ba? Totoo ba ang aking nabasa? Sa pinakatinatago-tago ng aking ina, na ikaw ang aking ama? Oo, ako nga. Matagal na itong itinago ng iyong ina. Hindi maaari! Hindi pa patay si Crisostomo! Hindi pa patay si Crisostomo! Anong nangyari, Maria? Wala na si Crisostomo. Patay na siya. Ano? Masaya ka na? Hindi ko ninanais ang iyong kalungkutan, Maria. Patay na ang ninais ng aking puso. Wala na ako ibang papakasalan kundi siya. Mas mabuti na lamang na sumunod ako sa kanya kaysa ipakasal niyo ako sa iba. O di kayo ipapasok na lang ako ng konbento. Kung iyan ang ninanais mo, iyan ang susundin ko. Kung saan ka masaya, aking anak. Mag-ipon ka ng maraming kahoy at ibuntun mo ang bangkay naming dalawa. At pagkaraan ay silaban hanggang sa maging abo ang aming mga katawan. May malaking kayamanan na nakabuon sa may puno ng balete. Sa'yo na iyon kung walang kumuha. At gamitin mo ito para sa iyong pag-aaral. Ako ay babawian ng buhay nang di nakikita ang pagbubukang liwayway ng bayang aking minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ang ganap na mga nasawi sa dilim ng gabi. One, two, three, go. Pagkatapos ng gulo, ay babalikan kita. Brother, what's that? Inang! Ako'y nanaginip. Go. Maria! Maria! One.
2, 3. お前はもう死んでいる。何